Real talk mga ka-mentors, lagi ka bang nagtatanong, bakit parang wala pa rin akong ipon kahit may sweldo naman ako? Ang pag-iipon ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay laro ng mindset at psychology. Kaya sa video na to, isi-share ko ang 10 psychological tricks na makakatulong sa'yo para mas mabilis makaipon ng pera. Hindi nakaka-stress at hindi ka kuripot. Ready ka na bang i-hack ang utak mo para mas madali ang pag-iipon? Let's dive in! Tip number 1, pay yourself first. Ito ang pinakasimple pero pinaka-powerful na ipon hack. Pagdating sa sweldo, uunahan mo munang bayaran ang sarili mo. Ibig sabihin, bago ka magbayad ng bills, bago ka mag-Shopee o mag-Starbucks, automatic mong ilipat sa savings o investment account mo ang bahagi ng sweldo mo. Pro tip, set up an auto-transfer sa bank app mo para kahit makalimutan mo, nag-iipon ka pa rin. Kapag ginawa mo to consistently, masasanay ang utak mo na hindi lahat ng pera ay panggastos. Kumbaga, future you first, present you second. Tip number 2, gumamit ng ipon jar o separate bank account. Minsan, kailangan natin ng visual motivation para ma-excite tayo mag-ipon. Kung nakikita mong lumalaki ang pera sa jar or sa separate account mo, mas may engganyo kang dagdagan pa. Yung simple hack, maglagay ng isa lalagyan o bank account na for savings lang talaga. Bawal galawin. Kapag may nakita kang progress, kahit 50 pesos yan, 100 or 500, your brain gets a dopamine hit. Kaya mas nagiging masaya ang mag-ipon. Tip number 3, the 24-hour rule. Ito ang pinakasimple pero super effective na anti-impulse spending trick. Kapag may gusto kang bilhin, hintayin muna ng 24 hours bago i-check out. Bakit? Kasi kadalasan, pag lumipas na ang excitement, nawawala rin ang urge na bumili. Pro tip, lagyan mo ng note sa phone mo ng mga bagay na gusto mong bilhin. Kung after 24 hours, gusto mo pa rin at pasok sa budget, okay, go. Pero kung nakalimutan mo na, congrats. Nakasave ka ng pera. Tip number 4, set a specific goal. Yung goal kasi ng karamihan, mag-iipon ako. Napaka-vague nun. Malabo yun. Walang number, walang deadline. Mas powerful kung specific. Halimbawa, mag-iipon ako ng 50,000 pesos by December. Maglalagay ako ng 5,000 pesos kada buwan for 1 year. Why this works? Kapag may malinaw na number at deadline, mas nagiging real at measurable yung goal mo. Ang utak natin gusto ng clear target para alam niya kung kailan ka dapat mag-celebrate. Tip number 5, automate your savings. Kung gusto mo mag-ipon ng hindi mo iniisip palagi, gawin mo siyang automatic. Mag-set up ka ng auto-transfer sa bank app mo right after payday. Pwede rin gumamit ng digital banks na may save automatically feature. Why it works? Kung wala sa paningin mo yung pera, mas hindi mo siya magagastos. It's the easiest way to remove temptation at siguraduhin na may naiipon ka buwan-buwan. Kahit busy ka o minsan nakakatamad mag-manual transfer. Tip number 6, use the cash envelope method. Old school pero super effective pa rin ito hanggang ngayon. Hatiin mo ang pera mo sa iba't ibang envelopes o categories. Halimbawa, food o kaya bills, luho or wants, then savings. Kapag nauubos na ang laman ng envelope, ibig sabihin, tapos na ang budget para doon. Why it works? Kasi kapag nakikita mo ang pera physically, mas nagiging aware ka kung gaano kabilis itong nauubos. This simple trick helps you stick to your budget. Tip number 7, trick mo yung brain mo with smaller denominations. Alam mo bang, mas mahirap gastusin ang pera kapag maliit ang denominations nito? Mas madali kasing gastusin ng isang 1,000 peso bill kaysa 10 100 bills. Psychology yan. Simple hack. Mag-withdraw ka ng pera in 50s or 100 bills. Kapag nakita mong maraming piraso, mas maingat kang maglabas ng cash. This small mental trick makes you think twice bago gumastos. Tip number 8, ipon challenge gamification. Kung boring sa'yo ang pag-iipon, gawin mo itong parang laro. Pwede mong subukan ng 20 pesos a day challenge. Maghulog ng 20 pesos araw-araw. 52-week challenge. Maghulog ng tumataas na amount kada linggo. O kahit sariling ipon tracker na may reward sa sarili mo kapag naabot mo yung goal. Why it works? Parang game ang pag-iipon. Mas motivated kang gawin ito araw-araw. At hindi mo namamalayan, lumalaki na ang savings mo. Ang mahalaga, take action. And to practice yung taking action, hit mo yung like button sa video na to. Alright? Practice tayo ng pagtitake ng action. Don't forget to like this video, okay? Tip number 9, avoid mental accounting excuses. Ito yung mga linyang madalas nating sabihin, reward ko to, deserve ko naman.
sayang naman yung sale. Next month na lang ako mag-iipon. Pero sa totoo lang, lahat ng maliit na gastos na yan, pag pinagsama-sama, yan ang pumapatay sa savings mo. Bonus tip, bago ka gumastos, tanungin ang sarili mo, mas importante ba to kaysa sa goal ko? Kung hindi, ilagay mo na lang yung pera sa ipon o investment. Small decisions every day is equals to big savings in the long run. Kung gusto mong gumawa kami ng mga libreng video about investment, comment down below investment para makita lang namin na maraming interested sa topic na yan. And also, practice din yan of taking action. So, masasana yung mind mo na nagte-take action. Comment down below investment, okay? Tip number 10, visualize your future rewards. Ang utak natin mas motivated kapag may malinaw tayong nakikitang reward. Isipin mo kung ano ang gusto mong makuha dahil sa pag-iipon. Halimbawa, sariling bahay, travel goals, financial freedom. Kapag naiisip mo yung future na yon, mas madali mong nasasabing, hindi ko muna gagastusin to para mas malaking goal. Bonus tip, gumawa ng vision board or phone wallpaper na may savings goal mo. Every time na matutokso ka gumastos, makikita mo kung ano yung totoong pinaghahandaan mo. Kung gusto mong maging mabilis makaipon, tandaan mo, hindi lang pera ang laro dito, kundi disiplina at mindset. Recap tayo. Number 1, pay yourself first. Number 2, gumamit ng ipon jar. Number 3, the 24-hour rule. Next, set a specific goal. Next, automate your savings. Then, gamitin yung cash envelope method. Use smaller denominations trick. Ipon, challenge, gamification. Avoid mental accounting excuses. Visualize future rewards. Alin dito yung sisimulan mo? Comment mo below and let me know. Okay? Para matulungan ka pang lalo, access mo yung mga ginawa namin na libreng budget and savings tracker. Punta ka lang dun sa Filipino Wealth Starter Kit. Libre yan. Bisitahin mo lang philmentors.com/free. Kasama na dito yung mga planner, savings, calculator, mga 90-day action plan. And ina-update pa namin yan continuously. So, go ahead. Punta ka sa philmentors.com/free. Lalagyan namin yung link down below. And automatically, you will be part of the Filipino community, online community na nag-share ng mga libreng ideas and gusto ring matuto patungkol sa money, business, at self-growth. Like this video, subscribe, and share mo na rin sa family mo, sa partner mo, kaibigan mo, kasi mas maganda kung sabay-sabay tayong umasenso. Remember, hindi mo kailangan ng perfect timing para magsimula. Kailangan mo lang magsimula. Disclaimer. Quick disclaimer mga ka-mentors. I'm not a licensed financial advisor. Lahat ng tips na share ko sa video na to ay para sa educational at information purposes only. Results will always depend on your own effort, consistency, and financial situation. Bago ka mag-decide ng major financial moves, please do your own research or kung kinakailangan, consult a licensed professional. At the end of the day, ikaw pa rin ang responsable sa pera mo and that's a very good thing.